Pwede mo nang sabihin sa microphone. Inaprubahan natin Para motion tumigil siya. kahapon. Point of order. Naman para po kami. Point of order, Mr. I President. have the floor. I have the floor, Mr. President. Point of order. I have the floor, Mr. Point of order. President. Sulsulan sa Senado. Ito raw ang ugat ng sagutan ng dalawang senadora tungkol sa impeachment ni VP Sara. Agad namang dumepensa si Senator Joel Villanueva. Nilalagyan lang daw ito ng mali siya. But with the incident caught on camera, hindi ito pinalampas sa social media. Magandang gabi, ako po si Erica Christensen Lee. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Check. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Sa pool sa video, Senador Joel Villanueva, sinulsulan na ba si Senador Amy Marcos para guluhin ang speech ni Senator Risa Hontiveros? Ang depensa ni Villanueva tutukan. Mga rallyista tinawag na inutil ang Senado pagbalik sa Kamara ng impeachment complaint laban kay VP Sara, deeply concerning ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Panukalang dagdag sahod, pinatay ng 19th Congress, Kamara, sinisi ang Senado. Fake news at herd mentality, itinuturing ni PBBM na salot sa kalayaan. VP Sara nagbabala naman laban sa pagsuko sa mga traidor. Eroplano na may sakay na higit 200 pasahero, bumagsak at sumabog sa India. Anti-immigrant riot sumiklab sa isang bayan sa Northern Ireland. Mga Pinoy sa lugar nagsilikas. At paayuda sa Army BTS back in the dance studio agad matapos ang mandatory military service. Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Nahuli kam na, nagpapalusot pa. Viral ngayon ang video ni Senador Joel Villanueva na tila sinusulsulan daw si Senador Amy Marcos para harangin ang paghain ng isang mosyon ni Senator Risa Hontiveros. Ito ay bago nagkasagutan na ang dalawang senadora sa kasagsagan ng debate sa impeachment ni VP Sara. Ang depensa ni Senator Villanueva sa agenda report ni Hannah T. Pwede mo nang sabihin sa microphone. Inaprubahan natin motion Para tumigil siya. kahapon. Point of order. Naman para po kami. Point of order, Mr. I President. have the floor. I have the floor, Mr. President. Point of order. I have the floor, Mr. Point of order. President. Kuha ng Bilyonaryo News Channel ang ngayoy kalat na video. Isang eksena bago magpalitan ng salita sina Senators Risa Hontiveros at Amy Marcos. Kita ang tila pagkonsulta ni Senator Amy kay Senator Joel Villanueva bago mag-raise ng point of order habang nagsasalita si Hontiveros. Umani ito ng samut-saring batikos online, lalo't nagmistulang tinuturuan niya si Marcos na lumapit sa podium, kasama si Senator Bato de la Rosa. Pero paano nga ba ito nangyari noong June 10? Una na kasing nagmosyon si de la Rosa na i-dismiss na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Tinangka ni Senator Bongo magsalita pagkatapos niya na sinubukang pigilan ni Hontiveros. Matapos isuspinde ang sesyon, sinubukang i-move ni Hontiveros na wag munang magpamosyon at magpasalita matapos ni De La Rosa dahil nakabinbin pa rin ang dapat sanay panunumpa nila bilang senator judges. Alinsunod sa napagkasunduan nilang motion isang araw bago iyon.
Paliwanag ni Senator Joel, lagi raw siyang natatanong sa floor at nag-procedural question lang si Senadora Amy. Sa patong-patong na naging motion, pwede ang mag-point of order. Dati na ring naging majority floor leader si Senator Joel, na anak ni Jesus is Lord Church founder, Brother Eddie Villanueva. Maging si Attorney Jesus Falsis nag-react din sa video. Sabi niya, sinusulsulan daw ni Villanueva si Marcos para guluhin si Ontiveros. Depensa naman ni Villanueva, clearly, malisyoso ang naging pagkalat ng video. At kung minority block naman ang may point of order, ganun din ang gagawin niya. Matapos ang mahabang debate nung araw na yun, saka dinesisyonan ni Senate President Jesus Escudero na kailangang mag-convene bilang impeachment court para mapagdesisyonan kung ano ang gagawin sa impeachment case ni VP Sara. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Hindi umubra sa Kamara ang pagremand ng Senado sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Giit ng mga kongresista, sufficient in form and substance at naaayon sa batas ang reklamo. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Deeply concerning para kay House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. These articles were transmitted by the Chamber in accordance with the Constitution and with the overwhelming support of 215 members who answered the people's call for accountability. Giit din niya, hindi nila minadali ang kaso. We followed the law, we honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserve. Sa huling session ng 19th Congress, aprobado sa plenaryo ang House Resolution 2346 na nagsucertify na fully compliant ang impeachment proceedings na sinimulan sa Kamara noong February 5. Binigyang diin ng resolusyon na sufficient in form and substance ang impeachment complaints na inendorso ng mahigit 1/3 ng House members. Kaya naman ipinagpaliban ang pagtanggap sa ibinilik na Articles of Impeachment. Ang House Prosecution Team naman confused sa hakbang ng Senate Impeachment Court, kaya't kasado na ang kanilang motion to seek clarification. Martes ng gabi nag-adjourn sinediye ang Kamara, tanda ng pagtatapos ng 19th Congress. Inaasahan namang magbubukas ang 20th Congress sa July 28, kasabay ng 4th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Return to sender nga ang naging desisyon ng Senator Judges sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ibig sabihin, nasa kamay na ng 20th Congress ang patutunguhan ng impeachment trial. Teknikalidad nga lang ba ito o laro ng politika? Alamin sa agenda report ni George Cahiles. Hindi po ito dismissal. Let us disabuse the minds not only of the public but of the senator judges too. Rules. Hindi proceed, hindi dismiss, kundi isang unprecedented move mula sa impeachment court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kondisyon, sertipikahan ng Kamara na wala silang nilabag sa saligang batas at pabor ang mga miyembro ng 20th Congress na ipagpatuloy pa ang pagliliti sa bise. 18 senador ang bumoto pabor sa remand at 5 ang pumalag. Para kay Political Science Professor Eric De Torres, maaaring malaki ang kinalaman ng 2028 elections sa paraan ng pagbotong ito. Naglalaro talaga. Iwas pusoy kasi talagang napakasensitibo itong issue na to politically for that matter. Secondly, ang nakakagulat yung overwhelming vote ng 18-5. Nobody would like to really be at the forefront of this issue, especially if you're a re-electionist for 2028. Sa 5 hindi pumabor, 3 ang gagraduate na sa Senado na sina Senators Nancy Binay, Grace Poe at Minority Leader Coco Pimentel. Sina Senators Risa Ontiveros at Wen Gatchalian naman magtatapos na ang termino sa 2028. Wala nang mawawala sa kanila kumbaga. Pero karamihan sa 18 bumoto pabor sa remand ay posibleng tumakbo ulit sa Senado sa 2028 sa pangunguna ni Senate President Jesus Escudero, Senators Alan Peter Cayetano, JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Loren Legarda, Robin Padilla, Raffy Tulfo at Mark Villar.
Sa nakaraang eleksyon, nanguna ang mga re-electionist na kaalyado ng mga Duterte, sina Senators Bongo at Ronald de la Rosa. Nakalusot din si Rodante Marcoleta. Nanalo rin sina Senator Amy Marcos at Camille Villar na pawang inendorso ni VP Sara. Kilalang baluarte ng mga Duterte ang Visayas at Mindanao. Ayon kay De Torres, dahil posibleng may matinding kakumpetensya si Escudero, kakailanganin nito ang suporta ng Duterte Bloc para makuha muli ang pagka-Senate President. Sasampa na yung 12. Okay, will they be able to muster enough votes for him to, still be the Senate President? So, number one contender would be si Tito Soto. Diba? Na pagdating din sa rules, ang dunong at ang galing din na bagamat hindi man abogado, but he is a seasoned, politician. Pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, ng mga politiko, congressman, senador dito, ang magpapasa kaugnay ng impeachment. Ito'y desisyong politikal kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Sa ngayon, posibleng nakikiramdam pa raw ang mga senador sa kung papaano sila maninindigan sa usaping impeachment ng Vice President dahil sa huli, posibleng magkaroon ng implikasyon ng kanilang pagpili sa kanilang karera sa politika. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Hindi lang Senado at Kamara ang magkaiba ang posisyon sa pag-remand ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Dahil ang dalawa sa mga mismong gumawa ng konstitusyon, hati rin ang opinyon. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban. To me, they should recuse themselves. Ito ang matapang na banat ng isa sa mga framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod laban sa mga senador na humaharang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. They have already parang prejudged the case and they are speaking or doing things in favor of the Vice President. Oras na manumpa ang isang senator judge, wala ng kulay, wala ng politika. Ang tanging pagbabasehan ay ang mga ebidensya. Mandato ito ng Senado sa ilalim ng konstitusyon ayon kay Attorney Monsod. Hindi ko maintindihan ng mga galaw ng mga senators na parang ang galaw nila abogado sila ni Vice President. Hindi eh. Who put them in office? The people. They are the people's senators. And it's their obligation to protect the people. Mali at wala rin sa batas, ani Attorney Monsod ang ginawang remanding of the Articles of Impeachment. Pero iba ang pananaw ng isa pang framer ng konstitusyon na si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna. While unprecedented, hindi naman daw unconstitutional. The Senate procedure through the impeachment court has been, I think, in compliance with the provisions of the Constitution because it is aimed at making the trial proceed in the 20th Congress. Sa ngayon, nasa kamay na raw talaga ng Kamara ang bola. The House can reinforce it simply by making clear that they are intent on pursuing the prosecution of the articles of impeachment, both in the 19th Congress and in the 20th Congress. The thing, however, is that the 20th Congress has not yet come into existence. But we have to wait. We have to wait until July 1st when the 20th Congress will come into being. Para kay Azcuna, tama lang ang desisyon ng kasalukuyang Senado na ipagpaliban sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara. Sa pamamagitan daw nito, walang pagmamadali na mangyayari at iisang set ng House Prosecution Panel at Senator Judges lang ang didinig sa mga ebidensyang ihahain sa paglilitis. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hindi lang impeachment ang pinatay sa 19th Congress, pati na rin ang wage hike bill. At gaya sa impeachment, nagkakagirian din ang Senado at Kamara. Yan ang Agenda Report ng ating Mojo, Joan Manalo.
Walang aasahang dagdag sa sahod ang manggagawang Pilipino. Nag-adjourn si Nadia na kasi ang 19th Congress nang hindi inaksyonan ng Senado at Kamara ang kani-kanilang version ng legislated wage hike bill. Walang ratipikasyong naganap sa huling session kagabi dahil walang bumigay alinman sa Senado at Kamara na i-adopt na lang ang version ng isa. Sa unang version ng Senado, aprobado ang 100 peso wage hike. 200 pesos naman ang sa Kamara. At dahil wala ngang ratipikasyon, wala ring bicameral conference committee to reconcile the House and Senate versions. Ibig sabihin nito, walang pipirmahan si PBBM na para sana sa bagong legislated wage hike. Senado ang sinisisi ngayon ng Kamara dahil binabarya raw nito ang mga manggagawa. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICA, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Dagdag pa niya, matagal nang handa ang House Bicameral Conference para makipagpulong at i-reconcile ang dalawang bersyon ng panukalang batas. Tumaas ang kilay ng mga BICA conference namin nung tanungin kung ano nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. Nagsumite ang Kamara ng bicameral panel ilang araw matapos nilang inaprubahan ang kanilang bersyon ng wage hike bill. Pero ang Senado umano, bisperas na ng Sinadie pinangalanan ang kanilang conference. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. Hindi ito pagpupulang ng Kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. Kinundi na rin ng ilang kongresista ang naging resulta ng panukalang batas. Ayon kay Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas na isa sa authors ng wage hike bill, naging matigas daw ang posisyon ng Senado sa kanilang bersyon. Dahilan kung bakit nagka-deadlock ang proseso. Tila hindi rin daw talaga interesado ang Senado na idaan sa BICAM ang panukalang batas. Binanatan din ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Senado. Hindi raw ang mamamayang Pilipino ang pinagsisilbihan ng mga senador sa ginawa nilang pagdedma sa wage increase. Malaking insulto naman sa mga manggagawa ang 100 peso hike proposal ng Senado para kay Representative-elect Antonio Tino. Bagamat hindi na-ratify ang wage hike bill ngayong 19th Congress, nanindigan pa rin ang Kamara na ipagpapatuloy nila ang laban dahil hindi raw barya ang kailangan ng mga manggagawa, kundi sahod na makatao at makatarungan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. At kaugnay pa rin sa pag-remand ng Senado sa Articles of Impeachment sa Kamara, makakausap natin ngayon ang isa pa sa mga framers ng 1987 Constitution, si Attorney Rene Sarmiento. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Sarmiento. Good evening, Corina. Good evening po sa ating televiewers and listeners. Opo, kung inyo pong nasundan ay hati ang opinyon ni Attorney Monsod at retired Justice Ascuna tungkol po dito sa pag-remand sa Articles of Impeachment back to the lower house. Iniisip ko po, kayo po ba may ibang opinyon? Ako po ay may gitnang opinyon na Corina sa dalawang nagpapanggaan opinyon, dalawang kaibigan ko, si Commissioner Monsod and Commissioner Ascuna. Kung ako pong tatanungin niyo, Corina, ito ba ay pwedeng ibalik sa Kongreso, sa House of Representatives? Sa ngayon po, may jurisdiction po, Corina, ay ang ating Senate. Yan po ang itinakda ng ating saligang batas. Since it has the sole power to try and decide, para sa akin po, pwede pong the situation is permissible to remand. Now, let me explain, Carmina, Corina. We have the constitutional perspective and the historical perspective. Ang pinanggalingan po ng ating rules on impeachment ay ang US 1787 Constitution. At sila po ay may dalawang libro na kung saan ang nilalaman ay mga rules on impeachment. The Senate Manual and the Procedures and Guidelines on Impeachment Trials. Ano pong sinasabi po sa dalawang
batayan na ito. Una-una, pwede po ang to adopt unique procedures. Pangalawa po, they can act on incidental motions. Pangatlo po, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating Senado sa Estados Unidos, sa paglilitis kay Clinton at kay Trump, kay Clinton, a motion to dismiss was filed, though it was outvoted. Sa kaso ni Trump, at the beginning of the trial, a motion to dismiss was introduced. Again, this was outvoted. In other words, they can act on unique procedures and incidental motions. Kaya para sa akin po, para po ito po ay tuloy-tuloy na at hindi mahinto, hindi umabot sa Korte Suprema, the House of Representatives should act on the two issues raised in the motion to remand. Although, ang masasabi ko po, Corina, with all these incidents going on, developments, the sacred constitutional command, forthwith proceedings should always be in the mind of our senators and congressmen. Opo. So malinaw po na sinasabi ninyo that it is legally permissible. Meaning, do you think that there might be not enough basis to elevate this to the Supreme Court? Kung sinasabi po ninyo na may basehan naman sa rules na pwede po itong ibalik sa mababang kapulungan. That is correct. It is legally permissible, Corina. And to me, para ito aktuan ng ating kagalang-galang na House of Representatives, only the proceedings. At wala pong sa tingin ko ang ating Korte Suprema ang batayan para to rule on this issue. Ang ating Korte Suprema ay hands-off po. This is a political trial, an exception to judicial monopoly. Hindi po sila makakaalam. Ito po ay call ng ating Senado. Meron po ba kayong suspetsa or do you find anything suspicious about the timing? Dahil matagal na pong naibigay po ito ng mababang kapulungan sa Senado. Bakit ngayon lamang po nila ibinabalik sa mababang kapulungan na may mga quote-unquote na katanungan o issue? Corina, I agree with you. Medyo mahaba ang panahon na ito ay hindi naaktuhan. February 5, the articles were presented to the Senate, submitted to the Senate. June 2, tapos naging June 11. May delay from the perspective of the forthwith proceed. May delay nga, Corina. But again, para sa akin, Corina, since may jurisdiction na ang ating Senado, sila po ay sumumpa na, sila po ay nagtoga na, sila po ay nag-issue ng writ of summons for the Vice President to answer within 10 days. The ball has started to roll. So nag-umpisa na po, Corina, ang impeachment proceedings. So dapat tuloy-tuloy na po yan. Ayun, okay. Parang lumalabas po na meron din pong konsultasyon ng ginawa ang Senado bago po nila niremand itong resolusyon sa mababang kapulungan. Paano po ngayon? Nasaan na po ngayon ang bola dahil ibinalik nila sa mababang kapulungan, ang sabi naman po ng Speaker, deeply concerning at hindi pa nila ginagalawan ang pagbabalik na ito sa kanila ng resolusyon. Rina, this is a suggestion. The House should just concern ang ating Speaker, ang ating mga kongresista. But for a speedy resolution of this issue, dapat po ay aktuhan yung motion to remand with the two certifications that are needed para pagtuloy. Tuloy po ang impeachment proceedings. The first issue is simple, Corina. May violation ba ng one-year ban? Wala naman po eh. As a matter of fact, a resolution was issued by the House of Representatives. Number 2, can it cross over to the 19th to 20th Congress? Pwede po. May karanasan po tayo. In the case of Clinton, from 105 Congress to 106 Congress. The case of Judge Speakerson, from the 7th Congress to 8th Congress sa Estados Unidos. At ang sabi ng ating Korte Suprema sa kasong Pimentel, pwede pong tumawid because this is a non-lawmaking function. Hindi po huminto ang Senado being a continuing body. Okay, maraming salamat po, Attorney Rene Sarmiento, one of the framers of the 1987 Constitution. Thank you, sir. Marami pa rin ang galit sa mga senador na bumoto para ibalik ang articles of impeachment laban kay VP Sara sa Kamara. Hindi rin nila tanggap ang umano'y pagdedma ng Senado sa panukalang dagdag umento. Narito ang agenda report ni Francis Folve.
Pasado alas 2 ng hapon nagsimulang dumating ang mga rallyista dito sa People Power Monument sa EDSA. Galing sila sa harap ng US Embassy sa Maynila kung saan nagprotesta din kaninang umaga. Hindi pa raw sila nakaka-move on sa Senate drama. Kasama rito ngayon ang grupo ng mga estudyante, manggagawa, katutubo, bangsamoro at iba pa. Bit-bit din nila ang isa pang issue na ikinagagalit ng working sector, ang aumento sa sahod. Galit na galit po ang mga manggagawang Pilipino. Kiniukundina namin si Bongbong Marcos, ang executive at ang Senado. Bakit? Napakatagal ho natin inilaban sa mga hearing sa Senado ang dagdag na sahod. Sa bahagi po ng Gabriela na paulit-ulit kaming nagpapasa ng dagdag sahod. Nagpa-file po kami ng batas, panukalang batas paulit-ulit para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Hanggang ngayon po sobrang disappointed kami sa nangyari na ito. Iba man ang mga isinusulong na interes, nagkakaisa raw sila sa ngit-ngit sa mga traidor daw sa bayan na mga senador. Tanong nila, ano ba o sino ba ang pinoprotektahan ng senator judges? Kung ayaw nilang magkaroon ng paglilitis sa loob ng Senado, kung ginagawa nilang inutil ang impeachment court, merong paglilitis na magaganap sa labas, sa kalsada, sa iba't ibang komunidad dahil gusto ng tao na malaman yung katotohanan dito sa pagwawaldas ng confidential funds at korupsyon ng Office of the Vice President. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Nababahala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa posibilidad na magkalat at makahawa pa ng sakit ang mga dating foreign POGO worker na hindi pa na-ide-deport. Ayon kay PAOCC Executive Director Gilbert Cruz, sa 700 dating POGO worker na nasa kanilang kustodya, mahigit 60 ang may HIV. Ang iba naman ay may syphilis and hepatitis. Sa datos ng Bureau of Immigration, nasa 8,000 to 10,000 foreigners pa ang nasa bansa, nagtatago o kaya ay nagtatrabaho sa rogue POGO hubs. Umaapela ngayon ang PAOCC sa BII na madaliin na ang deportation. Tragedy in India. Bumagsak ang isang eroplanong may higit 200 pasahero. Nangyari ang insidente ilang minuto matapos mag-take off ang Air India plane papunta sanang London. Nakatanggap pa ang air traffic control ng Ahmedabad Airport ng Mayday call pero hindi na raw ito nasundan. Sa mga video sa social media, kita ang malaking apoy at makapal na usok mula sa pagbagsak ng eroplano. Wala pang eksaktong bilang pero kinumpirma ng Health Minister ng India na marami ang nasawi. Ayon sa aviation tracking site na Flight Radar 24, ang naturang eroplano ay isang Boeing 7878 Dreamliner na kasalukuyang isa sa pinakamodernong passenger aircraft. VP Sara naniniwalang may dayaan noong midterm elections. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Independence Day. Sa EDSA Boni MRT Station dahil holiday po ngayon, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.
May kalayaan ang mga Pilipino na magsalita at bumatikos. Yan ang sentro ng mensahe ni Pangulong Marcos sa pagdiriwang ng 127th Philippine Independence. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon. At lalong hindi mali ang kritisismo. Ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Puno ng pahiwatig ang 127th Independence Day celebration ng Administrasyong Marcos. Sa kanyang speech sa Quirino Grandstand, ang mensahe ng Pangulo, magmatsyag. Ang kalaban daw kasi ng kalayaan pagkamanhid sa tawag ng taong bayan. Ang kanya raw administrasyon open to criticisms dahil gaya ng mga national hero na tumindig sa kapangyarihan, karapatan at obligasyon daw ang kalayaan. Hindi lang binibigay, kundi pinoprotektahan. Ilang araw matapos ang kontrobersyal na development ng impeachment ni VP Sara, dagdag ng Pangulo, mag-ingat sa mga taong hindi ayon sa kapakanan ng bansa ang interes. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news and misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Sa harap ng mga heads of states na dadalo sa Von de Noor sa Malacanang, bumungad ang karosa ng Inang Bayan, ang float ng isang Pilipinang sakbat ang Golden Sun mula sa Philippine flag at alon ng karagatan, simbolo ng ilang dekada ng pakikipaglaban para sa soberanya sa West Philippine Sea. Masalimuot ang alon ng kolonyalismo. Mayroon ding maikling historical throwback sa pamamagitan ng mga creative float para ipaalala sa publiko na ilang digmaan ang dinaanan ng mga Pilipino bago humantong sa makasaysayang pagwagayway ng watawat sa Kawit, Cavite. Samantala, hindi natatapos sa impeachment ang banat sa Senado. Matapos bigong ipasa ang 200 peso wage hike sa Senado, patutsyada ng rights groups ang kapal ng muka ng mga senador para sabihing hindi nakakain ng impeachment. Pero wala umanong satsat ang mga ito sa dagdag pasahod na anilay magpapakain ng mga Pilipino. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Kung si PBBM fake news at herd mentality ang sinasabing salot sa kalayaan, si VP Sara naman tinuturo ang katiwalian sa gobyerno, problema sa droga at edukasyon at kahirapan at gutom. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Huwag isuko ang kalayaan sa mga traidor at sa mga walang malasakit sa bansa. Yan ang panawagan ni VP Sara sa mga Pilipino ngayong Independence Day. Kabilang sa mga hamon sa ating kalayaan ay ang pagmamalabis at katiwalian sa gobyerno, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. Hindi tayo lumaya para masadlak lamang sa pagdurusa ang ating bansa. Hindi tayo lumaya para muling mawalan ng karapatan at maging alipin ng iilan. Sabay sa araw ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court, lumipad sa Malaysia ang pangalawang Pangulo para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. Mga OFW ang kasama niya roon sa Independence Day celebration. Sa makasaysayang Baraswa insert sa Malolos, Bulacan naman, pinangunahan ni Senate President Chis Escudero ang flag raising ceremony. At sa gitna ng mainit na issue sa impeachment, pagkakaisa at pagkakasundo ang kanyang panawagan. Anumang kulay ang inyong dinala noong nagdaang eleksyon, pula, asul, dilaw, berde, para sa akin hindi mahalaga ang mga kulay na yon. Dahil sa araw na ito at sana bawat araw ng taon, ang mga kulay na dapat dinadala na lamang sana ng bawat Pilipino ay pula, asul, puti at dilaw. Mga kulay na sumasagisag sa watawat ng ating bansa. Mga kulay na sumasagisag at nagpapatunay kung sino at ano tayo bilang mga Pilipino. Sa mensahe naman ni House Speaker Martin Romualdez, ang araw na ito ay hindi lang daw pag-alala sa nakaraan, kundi panawagan para palakasin ang kasalukuyan at matiyak ang kinabukasan. At bilang pakikiisa ng Kongreso sa vision ng bagong Pilipinas, isusulong daw nila ang mga reforma na grounded in transparency and accountability. Sa Kawit, Cavite naman nagdiwang si Chief Justice Alexander Hesmundo
Para daw sa hudikatura, patuloy dapat gamitin ang kalayaan para mapaunlad ang lipunan. Dapat raw tanungin ang sarili kung ano ang ginawa natin sa kapayapaang ipinagkaloob sa atin. Ginagamit ba ito para lutasin ang pagkawalang katarungan? Pinangangalagaan ba natin ang karapatan ng bawat Pilipino? O nagagamit lang ba ito para sa pansariling interes? Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Hindi lang 3, kundi 6 na senatorial bets ng PDP laban ang nanalo noong midterm elections. Yan ang paniwala ni VP Sara sa kanyang talumpati sa Independence Day event sa Kuala Lumpur. Sinabi ng bise na nanalo rin sina JV Hinlo, Jimmy Bondoc at Richard Mata. Ang kanya umanong pruweba ang mataas na overseas votes na nakuha ng 3 na naranasan din niya nang tumakbo siya bilang Vice President. Tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Nakiisa rin ang PNP at AFP sa selebrasyon ng ating 127th Independence Day. Pangako nila ang protektahan ang mga bunga ng sakripisyo ng ating mga bayani. Nagbabalik si Francis Polve. Nasa 11,000 pulis ang ipinakalat sa Metro Manila para sa seguridad ngayong 127th Philippine Independence Day. Nagbantay rin sila sa mga lugar na may nakaakmang kilos protesta, kaugnay pa rin sa mga political issue tulad ng nakabinbing impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sumentro naman sa kalayaan, kinabukasan at kasaysayan ang mensahe ni PNP Chief Nicolas Torre. May makabagong kahulugan na daw ang KKK na naging sagisag ng mga katipunero nung lumaban sila sa mga dayuhang mananakop. At bilang tagapagtanggol ng demokrasya at kalayaan, babantayan daw ng mga pulis ang bunga ng sakripisyo ng ating mga bayani. Ito ay ang kalayaang tinatamasan natin ngayon. Mananatili rin daw tapat ang hanay ng PNP sa kanilang mandato na itaguyod ang kapayapaan at kaayusan ng bansa at isulong ang karapatan at kalayaan ng bawat Pilipino. Sa AFP, kinilala ang sakripisyo ng mga sundalo mula sa Army, Marines, Navy at Air Force. Sa harap ng mga hamon, mas pinalalim pa ang pakikipag-alyansa sa anilay like-minded nations sa pagsusulong ng pambansang interes sa seguridad, depensa at international law. Bukod sa FA-50 training fighter jets na binili mula sa South Korea, inilunsad na rin ang bagong barko ng Pilipinas na BRP Raha Sulaiman sa Ulsan at inaasahang darating sa Maynila sa Setyembre. Patuloy rin daw ang AFP sa pagsupil sa mga teroristang naghahasik ng kaguluhan. Itataguyod din nila ang katarungan at transparency sa kanilang hanay. At igigiit ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Una nang itinaas ang ating bandila sa Philippine Rice na dati ring kinilala bilang Benham Rice. Sabay nito ang paglipad ng 2 FA-50 jet ng Philippine Air Force bilang simbolo ng kalayaan. For 127 years, our independence has been written in the blood, sweat, and service of generations of Filipinos who refused to surrender our sovereignty. Today, we carry that legacy forward. Let it be known, the Armed Forces of the Philippines is not the news here. It is all of you, the Filipino people. You are the reason we stand, you are the reason and the strength we serve. Sa kabila ng mga pambubuli ng China sa sigalot sa laot, tuloy ang pagbabantay. Walang patid ang routine resupply mission o RORE
at Maritime Patrol. Walang bibitiw, walang susuko para sa walang patid na pagwagayway ng ating watawat sa ating teritoryo at mapanatili ang ating kalayaan sa mga susunod pang henerasyon. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Ngayong Independence Day, binuksan ng SM Supermalls ang kanilang pintuan para sa mga interesadong job seekers and employers. Sino-sino ang na-hire on the spot? Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Hindi pa man nakakamarcha sa kanilang graduation, may trabaho na. Ang magkaibigang sina Roshena at Justin na bumiyahe pa mula silang Cavite ay kabilang sa mga hired on the spot sa Kalayaan Job Fair sa SM Mall of Asia. Aminado silang may target silang kumpanya, pero dahil sa dami ng job vacancies mula sa iba't ibang mga employer, minabuti na rin nilang mag-apply sa halos lahat. Ang dami pa kasing opportunity dito, so more chance of winning. Thankful pa din po kami kasi opportunity pa rin naman po yun parang experience pa din po siya. 28 SM Supermalls sa buong bansa ang naglaan ng espasyo para sa interesadong job seekers at employers ngayong Independence Day. 16 ang nasa Metro Manila. Sa SM MOA, 5,000 job vacancies mula sa iba't ibang sektor ang naghihintay. Kabilang narito ang trabaho overseas para sa mga guro at nurse. Ito ang unang trabaho ni Roshena at Justin ngayong hinihintay na lang nila ang kanilang graduation sa August. Aminadong kabado, lalo't marami raw industriya ang hindi fresh graduate friendly. Pero ayon sa DOLE, hindi naman lahat ay kailangan ng experience, no? May mga hinahanap lang din skills din ang ating employers. Sa parte naman ng SM na lingguhan ng job fair, masaya silang maging venue para sa mga job seeker. We want to be able to make sure that, in every city, every region, we're able to provide that opportunity, for people to, come and join where it's comfortable, of course, very convenient as well, and, hopefully get their dream job. Magkatuwang ang pamahalaan at pribadong sektor sa layuning makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Ang hamon na lamang ay ang pagpapanatili at pagtutuloy-tuloy nito. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionario News Channel. May ginhawang dala ang Hulyo. Mas murang imported rice, subsidiya sa bigas para sa minimum wage earners at posibleng suspensyon ng biofuel hike para mapigil ang taas presyo sa diesel. Lahat ito, bahagi raw ng hakbang ng pamahalaan para kontrolin ang inflation. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Asahan ang mas murang premium imported rice simula sa Hulyo. Ayon kay Agriculture spokesperson Arnel de Mesa, target na mapababa ang presyo nito mula 45 to 43 pesos per kilo. Dahil dito, inaasahang bababa rin ang presyo ng iba pang bigas para sa mga low-income consumer tulad ng Sulit Rice at ng Rice for All program, bagay na maaari raw makatulong sa pagpapababa ng food inflation sa bansa. Normally, 1 to 2 pesos ang ibababa. Mga ganong range din. Pag sinimulan mo kasi doon sa MSRP, eventually lahat yon susunod. Hindi pwede kasing nagbago ka doon sa MSRP ng premium imported, yung iba hindi gagalaw. Ilulunsad na rin bukas ang 20 pesos per kilo rice para sa minimum wage earners sa NCR at Bicol region. Sa presyo naman ng karne, nasa 8% ang itinaas nito noong Mayo ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Kaya bukod sa muling pagtatalaga ng pork MSRP sa Hulyo, asahan daw ang iba pang hakbang para mapamura ang karne sa mga pamilihan at grocery. Samantala, pinag-aaralan na rin ng gobyerno na suspendihin ang planong pagtaas sa blend ratio ng biofuels na nakatakda sanang magsimula sa Oktubre. Ayon sa Philippine Coconut Authority, target na suspendihin ito para maagapan ang posibleng pagsipa ng presyo ng diesel sa merkado. Ayon sa Biofuels Act of 2006, unti-unti dapat itataas ang halo ng coco-methyl ester o CME sa gasolina para gawing mas eco-friendly ang nabibiling petroleum products. Galing ang CME sa coconut oil mula sa kopra at target sanang gawin ng 4% mula sa kasalukuyang 3% ang halo ng CME sa diesel. The supply of coconut is
sufficient, but the price of because the copra is increasing the price of copra, so the CMA price will also increase. So, yun po yun, yung price po. Opo. Ito lamang Abril, umaabot na sa halos 60 pesos kada kilo ang farm gate price ng kopra, lampas doble sa 25 pesos noong Abril 2024. Aantayin daw ng PCA ang magiging desisyon ng Energy Department tungkol sa panukala. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Sa laban kontra dengue, hindi lang spray at insect repellent ang sandata. May bagong kakampi na rin ang mga eksperto, ang Artificial Intelligence o AI. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Nerbyos ang inaabot ni Mafe Cabreros, mother of two, kapag naririnig niya ang salitang dengue. Dengue fever survivor kasi siya at alam niya ang hirap na nararamdaman kapag tinamaan ng sakit. When I had dengue, I feel everything. I'm dizziness, vomit, and headache all around that. And then I feel weak. Kaya ingat na ingat si Mafe, lalo't may dalawa siyang anak. Kumpleto ang kanyang pandepensa laban sa lamok. Sarado ang lahat ng maaring pasukan ng insekto, may mga pang-spray, katol, insect repellent at marami pa. When I hear the noise of the mosquito, I feel scared because maybe they can bite my children when I don't know or I can see them right away. Ayon kay Tom Mascari, entomologist sa Center for Insect Science and Family Health sa Racine, Wisconsin, ang lamok lalo na ang Aedes aegypti ang deadliest animal on Earth at napakabilis pa namang dumami sa paligid ng mga tao. So mosquitoes have been around for millions and millions of years, and certain species like Aedes aegypti, which can transmit dengue, are very well suited to adapting to live around where people are. So they can lay their eggs and the larvae can develop in a bottle cap or a very small amount of water in objects found in and around your homes. Kaya naman sa University of South Florida sa Amerika, may inimbento ng AI-powered mosquito tracker and trap. So there's an attractant in the trap. The mosquito, the female mosquito, will fly into the trap. There's a fan that blows the mosquito in. One of the components here is a sticky pad, so the mosquito will land on the sticky pad. The light and camera will flash, take an image of that mosquito. We have algorithms that process that image and direct an artificial intelligence algorithm to identify the anatomical components as well as the species of the mosquito, and that information is then shared with the user, and so we can get a sense of what mosquitoes are in a specific area remotely and effectively and very quickly. Kapag na-identify daw kung nasaan ang mga nakamamatay na lamok, madali na silang matutunton at mapupuksa ng mga health workers. Identifying where the disease-carrying mosquitoes are is very important because then the public health officials can go there and launch control efforts to prevent further outbreaks. May mga paraan ng ginagawa para matulungan ang tao na malabanan ang mga nakamamatay na sakit gaya ng dengue. Pero ayon sa mga eksperto, responsibilidad ng bawat tao na pangalagaan ang sarili at ang pamilya. Para maiwasang makagat ng lamok at magkasakit, maaaring gumamit ng insect repellent na safe gamitin pang matagalan. At kailangan maglinis ng paligid para hindi mamahay ang mga nakamamatay na lamok at mga insekto. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel. Mga Pinoy sa Northern Ireland apektado ng anti-immigrant riots. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe naman, green and go ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. From Congressman Tucosa ang murder suspect na si Arnie Teves matapos ilipat sa Camp Bagong Diwa mula sa NBI Detention Center sa Muntinlupa. Habang welcome ito sa kaanak ng isa sa mga umano'y biktima ni Teves, questionable raw ito, sabi ng kanyang kampo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Darating ang araw, alam nyo, yung power na kinakapitan nyo is transitory, but truth and justice are immutable. Yan ang banat ng abogado ni expelled Congressman Arnie Teves na si Attorney Ferdinand Topacio laban kay Congresswoman-elect Janice Degamo. Si Degamo ang byuda ni Negros Oriental Governor Rowell Degamo, ang political rival at isa sa mga pinaslang sa tinaguriang Pamplona Massacre noong 2023, kung saan si Teves ang itinuturong mastermind. Bandang alas 9 kasi kagabi, inilipat na sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa, Taguig City si Teves matapos ang halos 2 linggong pananatili sa isang NBI detention facility sa New Bilibid, Muntinlupa. Sa Facebook post ni Congresswoman-elect Degamo, sinabi niya na malinaw ang mensaheng ipinararating ng transfer ni Teves. Hindi dapat siya bigyan ng special treatment at dapat lang ituring bilang isang ordinaryong kriminal. Sa NBI Detention Facility Building 14, isolated si Teves. Iisa lang ang kasama sa kanyang selda at kaunti ang bilang ng inmates. Malaking pagkakaiba mula sa crowded na piitan sa Camp Bagong Diwa. Ayon kay Attorney Topacio, marami umanong nilabag na batas ang korte na nag-utos nito. Sa kasalukuyan, mayroon kasing 2 commitment orders na nag-uutos ng pagpapalipat kay Teves sa 2 magkaibang kulungan. Ang naunang commitment order na nais ipalipat si Teves sa Manila City Jail, kasalukuyang nakahold matapos magsumite ng mosyon ang kampo ni Teves. Kaya ang ipinagtataka raw ni Topacio ay kung paanong lumusot agad ang ikalawang commitment order na nagpalipat naman kay Teves sa Camp Bagong Diwa. The fact that it was Branch 12 who first issued the commitment order and that there is a pending motion there as well as a motion for reconsideration na final namin sa Branch 51. Pagkalabas ng order niya, should have put Branch 51 on the alert na hindi muna dapat i-implement yung order niya. Ang problema po dyan sa Branch 51, mukhang nagiging sunod-sunuran ang korte doon sa gusto ng private complainant, which should not be the case. Pinag-aaralan na ng kampo ni Teves ang lahat ng legal remedies na maaari nilang gawin para mapabalik siya sa NBI Detention Facility. Nahaharap si Teves sa patong-patong na kaso ng murder, illegal possession of firearms and explosives at terrorist financing. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Lumikas na ang mga Pilipino sa Ballymena, Northern Ireland sa gitna ng nagpapatuloy na anti-immigrant riots doon. Nag-ugat ang mga protesta matapos maaresto ang 2 Romanian for alleged sexual assault against a local teenage girl. Kinondena ng pulisya ang karahasan at tinawag na racist thuggery. Last night, I woke up 12 midnight because I heard some people outside, and I saw in the window, I saw the other guys wearing a black jacket and black pants, and also they wearing a mask. It looks like scary like that. Yeah. Because they start banging the window of our neighbors, so I panicked because I have a daughter inside that house, so I called urgently the police, and 20 minutes the police they come. So the protests, they started pushing out, and then before they push the car that our car is, they smash the window and start to blow up. Dalawang protester ang nahaharap sa kasong kriminal matapos umanong hagisan ng firebombs ang mga pulis sa gitna ng nagpapatuloy na riot sa LA. Makukulong sila ng 10 taon kapag napatunayang guilty sa kaso. Kinasuhan ng 2 sospek sa harap ng inaasahang paglalapa ng anti-Trump protest sa Los Angeles, gayon din sa iba pang lugar tulad ng Chicago, Atlanta at Washington, D.C.
Habang patuloy ang gulo sa LA, nag-night out si US President Donald Trump para manood ng play. Ironically, ang kanyang pinanood ang Les Miserables musical na tungkol sa revolusyon at hustisya. Itinanghal ang palabas sa Kennedy Center sa DC. Nasa social event man, hindi nakatakas si Trump sa issue sa LA. Partikular sa kontrobersyal na desisyon niyang i-deploy ang National Guard at Marines. Protesters spread down as team cities across the U.S. I don't know. That's what you're saying. Do I believe you? I don't think so. Well, I got the. I can tell you that what we have is a situation in Los Angeles that was caused by gross incompetence. They didn't have the police to handle it. The police were asking us to come in. They were very late. We had to go in to save a lot of ICE officers, as you know, who were held up. They were holed up in a building, and they were being attacked. And the military went in, the National Guard went in and got them. The police weren't able, unfortunately, to move fast enough, but we moved fast enough. And while we were there, we stayed there, and we stopped tremendous destruction and death. Sad news in entertainment, pumanaw na ang legendary frontman at co-founder ng The Beach Boys na si Brian Wilson. Siya ay 82. Taong 2024 lang nang inamin ni Wilson na mayroon siyang demensya matapos yumaon ng kanyang asawa. Si Wilson ang genius behind some of rock's iconic songs tulad ng Good Vibrations at God Only Knows. Sumikat ang The Beach Boys noong 60s at may more than 100 million records sold globally. Pilipinas, tanggal na sa listahan ng dirty money list ng European Commission. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday holiday. Sa EDSA Mega Mall, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Mapapabilis na ang iba't ibang financial transactions sa bansa matapos itong alisin sa tinaguriang dirty money list ng European Commission. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Tinanggal na ng European Commission ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang tinuturing na high risk sa money laundering at financial crimes. Sa huling desisyon na nilabas nito sa Brussels, sinabi ng executive body ng EU na kabilang ang Pilipinas sa nakapagpakita ng makabuluhang reforma laban sa dirty money at terrorism financing. Ang hakbang na ito na isang formal na pagkilala mula sa Europe ay inaasahang magdudulot ng direktang benepisyo sa ekonomiya, partikular sa banking sector, dahil mababawasan ang mga requirement at cost para sa cross-border transactions na magdudulot ng mas malawak na access sa euro funding at mas mabilis na pagproseso ng mga foreign payment. Direktang makikinabang rin ang milyong-milyong OFW na nagpapadala ng pera mula Europe. The Philippines is being one of the top global remittance recipients in the world, and this move will actually help preserve and improve banking corridors between the EU and the Philippines, ensuring that our OFW sending money from Europe do not really face disruptions, delays, or even increased transaction costs. Pati ang mga e-wallet, payment gateway at online lending firm ay makakabawi sa negatibong reputasyong dala ng dating pagkakapasok sa dirty money list. Sa gitna ng positibong balita, tiniyak ng Securities and Exchange Commission na patuloy nitong palalalimin ang kampanya laban sa money laundering. I will leave no stone unturned for SEC to contribute what it should be contributing towards the on the AMLAC our program. Ganun lang naman yun. Everybody should do its job. As simple as that. Binigyang diin rin ni Lim ang mas patas at mas matibay na enforcement sa ilalim ng kanyang pamumuno.
enforcement should be the key rather than exemption from enforcement. For example, there are these exemptive reliefs from SEC rules. While the SEC has the power to grant exemptive relief, meaning to say exempt from the complying with the provisions, for me, the exemptive relief will be really the exception rather than the rule. It will be far. Sa panig ng Bangko Sentral, bagamat mahalagang hakbang na ito, may isa pang dapat abangan, ang ratifikasyon ng desisyon ng EU Parliament. Bukas pa rin ang mga ekonomista sa posibilidad ng relisting, lalo dahil sa ilang trigger kabilang ang rise ng AI-driven fraud at scams. Well, relisting is always possible because of the evolving landscape of the financial market. Second, triggers could be POGO migrations or even the resurgence of POGO. There might be a regulatory loophole or return of illegal operators, especially those involved in illegal operations, money laundering, which can trigger or raise red flags among EU regulators. Dinagdag din ni Rivera ang unregulated cryptocurrency activities. Anya, kailangang mahigpit na bantayan ang mga virtual asset service provider dahil maaaring maging platform ito para sa illicit transactions. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Kahit wala na ang Pilipinas sa dirty money list ng European Commission, pinapaigting pa rin ng Bangko Sentral ang kampanya kontra financial crimes. Nagbabalik si Sujin Kim. Tinanggal na ng European Commission ang Pilipinas sa listahan ng mga high-risk na bansa sa money laundering, isang tagumpay na bunga ng financial reforms laban sa dirty money. At sa gitna ng tagumpay na ito, inilabas ng Bangko Sentral ang implementing rules ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Ayon kay BSP Deputy Governor Elmore Capule, ang bagong batas ay hindi lamang nagpaparusa sa mga scammer, pinapatawan din ng responsibilidad ang mga bangko at e-wallet providers na protektahan ang mga kliyente nito. Unang-una sa mga reforma, kailangan ng maglagay ang mga bangko ng behavioral analytics, geolocation monitoring at real-time alert systems. It's very, very expensive. That's the reality. So we are giving them sufficient time. But at the same time, we realize that if they will not adapt to this, then we cannot really solve these scamming, these frauds. So it's a calibrated approach. Nilinaw ng BSP na nakadepende pa rin sa laki ng bangko at volume ng transactions ang nire-require ng BSP bilang monitoring system. In terms of if you're a very simple bank, a very low many EPF, so you don't have to have that sophisticated fraud management solution that will cost more than the value of what you're getting from digital transactions. So we try to balance in terms of the requirements, and so we have qualified now those that are required to have the sophisticated fraud management system, so those with complex EPFs and also with high aggregate value of digital transactions, which is initially set at 75 billion monthly. Ikalawa, oras na may mag-report na kliyente na sila'y nabiktima, maaring i-freeze agad ang pondo nito. At ikatlo, binigyan na rin ng otoridad ang BSP na silipin ang mga account na posibleng sangkot sa panloloko na hindi nadadaan pa sa korte. Ang lahat ng mga bangko, e-wallet at payment operator ay may hanggang June 2026 para ganap na makasunod sa bagong fraud prevention requirements. Sa unang pagkakataon, mismong mga bangko ang maaaring maparusahan at mapagbayad sa mabibiktima ng panloloko. Entail appropriate sanctions. A violation of the FASA can entail not only administrative, possibly criminal. And if we look at the penalties that the BSP can impose, in 2019, our charter was amended and the power to impose penalties has increased tremendously. Kayang mag-impose ng BSP ng hanggang triple ng kinita mula sa violation. Earn 1 million by violating this, we can impose 3 million penalty. That's on top of the usual 100,000 a day. So we have a lot of penalties. So I don't think it will be to the advantage of the bank to violate. Hindi na ito isang simpleng buyer beware system. Sa ilalim ng AFASA, ang financial service provider ay inaasahang gagamit ng makabagong teknolohiya upang matigil ang scamming. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. She's working late cause she's coming back. Maglalabas ng bagong album si Sabrina Carpenter titled Man's Best Friend. I-release ito sa August 29.
Just last week, inilabas ni Sabrina ang lead single nito na Man-Child. At noong 2024, nanguna ang singer sa charts with her smash hit album Short and Sweet na nanalo ng Grammy for Best Pop Vocal Album. Fresh from the military, may paayuda agad si BTS V o Kim Tae-young. It's like he never left. Pinost ng choreographer na si Lee Jung-lee ang video nila ni V dancing in a studio. Terno pa nga actually ang suot ng dalawa na plain tees at camouflage pants. Isang araw lang yan matapos ma-discharge sina V at RM sa kanilang mandatory military service. Si Suga na lang ang natitirang BTS member na enlisted pero inaasahang marirelease na rin siya ngayong buwan. Basketball star Kiefer Ravena at beauty queen Diana Maki kinasal na. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Huwebes. Sa Elliptical Road, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. And congratulations are in order para kina Kiefer Ravena at Diana Maki. Kinasal na ang dalawa sa St. Michael the Archangel Parish sa BGC Taguig. Kabilang sa mga dumalo ang ilang fellow basketball players ni Kiefer tulad ni Renz Abando at Luigi Pumaren. Naroon din ang mga kapwa beauty queen ni Diana na sina Gazini Ganados at MJ Lastimosa. October 2024 nang inanunsyo ni Kiefer at Diana ang kanilang engagement. They are expecting their first child. Kasabay ng pagkamatay ng impeachment at pagkalibing ng ilang panukala, tinuldukan na rin ang termino ng ilang senador sa 19th Congress. Balikan natin ang mga eksena sa huling araw ng sesyon sa Agenda Report ni Hannah T. Madinis silang magdebate sa Senado. Pero kagabi, mga kasamahan sila na nagpapaalam sa isa't isa. Umapaw ang biruan at emosyon habang nagbigay ng valedictory speech ang 6 na e-exit na senador sa huling sesyon ng 19th Congress. Napasana all na lang si Senator Nancy Binay nang i-introduce ni Senator J.V. Ejercito ang kapatid na si Senator Jinggoy Estrada. At napatawa ang plenary. Sabi ni Nancy, sana all. Sana all. Kilala kasi ang away ni na Senator Binay at ng kapatid na si outgoing Makati Mayor Abby Binay. Tinanong pa niya si Senator Amy Marcos kung inggit din ito. Ikaw, inggit ka ba? Mabilis ang sagot ni Senator Amy. Wala problema sa kapatid. Sa others. Tila patama sa rift nila ng kapatid na si President Bongbong Marcos. Nagbalik tanaw naman si outgoing Senator Cynthia Villar sa kanyang 2 termino. In this chamber, you fondly call me Mama Bear, a simple moniker, but one I took to heart. To be Mama Bear meant being fiercely protective, genuinely caring, and always dependable. Iiwan niya ang Senado pero papalitan siya ni Representative Camille Villar na sasamahan ng kapatid na si Senator Mark Villar. Si Senator Grace Poe nagpasalamat sa taong bayan sa 2 termino. Ano ba? Bago ang sesyon, nakipag-jam pa si Poe sa Senate media.
Hindi na siya tumakbo sa anumang pwesto, pero papasok ang anak niyang si Brian Paul Manzares sa Kongreso bilang party list representative. Uwi na ako para sa pinakamahal kong papel, ang maging ina at asawa. Si Senator Nancy Binay, kinwento ang mga batikos na pinagdaanan. Biniru pa siya ni Ejercito sa introduction. We recognize the honoree, ang brown beauty ng Senado, my cousin, hindi ko po siya pinsan, kasing itim. Senator Lourdes Nancy Binay. I entered this chamber 12 years ago under less than ideal circumstances, winning a mandate to serve, but also with a target on my back. Dakilang alalay lang daw ako, pinuna ang kulay ng balat ko. Nasaan si JV? Nasaan si JV? Pati ang mga damit ko, ginawang meme na viral sa social media. Bumuhos ang iyak sa gallery ng pasalamatan niya ang kanyang staff. Like a family, we have gone through the ups and downs and sideward lurches of work amid ever-changing times. I am glad that I have been able to call upon you. Babalik si Binay sa local politics bilang Makati Mayor. Our distinguished Minority Floor Leader, Senator Coco Pimentel. Napuno naman ang palakpakan ng session hall bago mag-speech si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Binansagan siyang kokote ng Senado dahil sa pagiging sharp at brainy nito sa technical debates, lalo na sa impeachment ni VP Sara. Sila ni Senator Risa Hontiveros ang two-man minority. May the laws you pass rescue the poor and helpless and deliver them from the grasp of evil people. Pinuri siya ni Hontiveros na katulad ng kanyang amang si Nene Pimentel. The Senate just won't be the same without you. But I have no doubt that wherever your road next leads, you will continue to be a servant of the people. Nagbiro naman si Senator Bato de la Rosa sa kanya tungkol sa PDP. Ito ang tumagal na sigalot sa kanilang partido kung saan nag-split ang PDP sa dalawang kampo, ang kina Pimentel at ang mga Duterte. Nagpaalam na rin sina Senators Bong Revilla at Francis Tolentino matapos matalo sa midterm elections. At sa pagtatapos ng 19th Congress, Senators paid tribute to the staff, security, aides, janitors at buong COMSEC. Sila ang mga tahimik na nagpapatakbo o unsung heroes sa Senado habang nangyayari ang kasaysayan. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Sa ibang balita, wondering what to do with your swimwear ngayong tag-ulan na? Don't worry dahil ang mga beach outfit pwede ring gawing casual OOTD. Alamin ang mga patok na style sa Agenda Report ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Kahit pa tag-ulan na, hindi pa rin natatapos ang summer sa Pilipinas. Kaya pati ang outfits, kailangan sumasabay rin. Mula beach, hanggang mall, hanggang meeting. Ngayon, ang swimsuit, tila isa ring fashion staple. Di lang pan-swimming, pang-style na rin. Dati, kapag sinabing swimwear, beach o resort agad ang naiisip. Pero ngayon, mas maraming Pinoy ang naghahanap ng pieces na pwedeng ma-style in more ways than one. Pang-araw, pang-gabi, pang-lakad o pang-out of town. Makikita mo na ang mga swim top, sarong at cover-up, sinusuot na rin with pants, skirts o kahit blazer. Practical at stylish. It's not in the beach but also like doing like your day-to-day, like going around the city, doing your usual errands, or even like elevating it, like what I mentioned earlier, by like going to meetings, parties, cocktails, and others. Exactly, and I think Philippines is actually perfect in any other tropical countries. Sarong or kimono na pwedeng i-style in more than 10 ways.
bilang skirt, dress, balabal, o kahit gawing bag. Actually, this is a typical example of where fashion meets function. Diba? Marami sa atin mas mapili na sa binibili. Hindi sapat na maganda lang. Mas gugustuhin natin yung sulit at magagamit ng paulit-ulit. Sa panahong conscious na tayo sa gastos, sa planeta, at sa style, pagdating sa pananamit, ang pinakamagandang investment ay pieces na pwedeng i-rewear. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Do you feel free? I do, personally Oh, at wow. least. Okay, Pero sa bansa, hindi ko alam. You'd like to be free from traffic. Ikaw, Erica? Ako, today, free from my diet. Kaya maglelechon ako pagdating sa bahay. Very good. You should be free from insecurity. Hindi ka naman mataba. Thank Ikaw you. talaga. Pwede Ako makahirit din ng free lunch and free dinner. Ay, grabe. Ibang freedom naman yung sinasabi mo, Willard, ha? Kuripot mo, ha? Nako, ha? Punta po kayo sa aking Instagram, @Corina. Nandun lahat ng gusto kong mangyari. Hindi kasi nakita ko na mamaalam na yung ibang mga senador. Yes. Right? So, they'll be replaced by the newly elected. So, ako naman, isa sa mga sinabi ko sa aking Instagram post is, may we be free from those who were elected but do not deserve to be. Ayan. Sila na makakasagot doon. Sino-sino Diba? kaya sila? Kung sino-sino sila. Yeah. Ako may listahan ako, pero hindi na bale. And I think, Karina, you can speak in behalf of the whole country. Oh yeah, everybody. Oo, ang dami nga nag-like. Thank you, ah. Yan, isa ako dyan. Isa ako dyan. Pwede nga i-diinan pa yung puso. O hindi ba nga, no? Oo nga, sana naman dumating na ang panahon na ang kalayaan natin mula Maging sa totoo. paghihirap at sa mga mapaniil na mga may kapangyarihan sa mga pwesto ay mangyari na sa wakas. Tama. Ang lalim nun. Tama. Parang nalulunod ako. Uwi na tayo, Yan. Willard. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Sheng. Ako naman po si Erica Christensen Lee. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.